welcome back guys. Ngayon, biyahe tayo. So, pag-uusapan natin kung magkano ba ang or ano ba yung status or ano ba may experience mo kapag ikaw ay nakabili or gusto manirahan or nakabili ng house and lot dito sa Cavite. By the way guys, hindi ako real estate agent. So, napag-uusapan lang natin to dahil wala akong kausap. At based dun sa experience ko, gusto ko lang i-share sa inyo. Okay? Cavite guys, ang province kung na malapit sa Metro Manila, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa Metro Manila at gustong makabili ng sarili mong house and lot, maganda din naman dito sa Cavite. So kaya lang napapansin ko lang hindi naman ako against, pero syempre dito sa Cavite, kung gusto nyong makabili ng sariling bahay, mag-prepare kayo or i-anticipate nyo yung medyo pricey na mga materials or mga things na kailangan nyo, like gulay. Kasi yung gulay, nagta-travel siya from Baguio. So from Baguio, yung mga nag-aangkat ng gulay sa Baguio is sa Manila nila binabagsak. Kung pupunta pa ng Cavite is mas malayo na. So lalabas talaga na mas mahal ang gulay dito sa Cavite compared sa Manila. So isa pa yung mga materials na nasa Divisoria, syempre pagdating dito sa Cavite may tubo na. So ganun din naman sa mga produkto ng Cavite. So meron din naman mga mura dito na like yung mga karne, yung mga laman loob na ginagamit sa papaitan. Yun, mas mura dito ang kilo ng karne na ginagamit pang bulalo, pang papaitan. Yun. So yun nga, yung mga nag-uumpisa pa lang na pamilya is nagse-search yan ng mga bahay na pwedeng bilhin or house and lot. So isa yung Cavite sigurado sa mga pinagpipilian nila. Kasi ang house and lot or property sa Metro Manila is sobrang mahal na guys. Totoo lang, sobrang mahal na. Kasi nga crowded, tapos nandyan yung mga corporate company. So nandyan yung mga malalaking kumpanya na kumbaga nagbibigay trabaho sa mga empleyado. So kung ikaw ay empleyado, so mag-iisip ka ngayon kung saan pwede bumili ng property pamilya kaysa nakikitira ka sa iba. So isa ang Cavite sa pinagpipilian. So bukod sa Rizal, Pampanga, Bulacan, Laguna, Batangas, is Cavite yung medyo preferred nila kasi maraming housing project dito. Ang kagandahan dito guys, napansin ko lang, isa pa is medyo yung paglanghap po ng hangin. Alam mo, fresh air compared sa Manila yung hangin. Pero dito sa Cavite, yun nga, pansin ko yan Tsaka guys, ang medyo lang dito, nagkakaroon lang ng congestion sa traffic sa mga major highway like Aguinaldo Highway, Governor's Drive, Arnaldo Highway. Sa Arnaldo Highway medyo ang tawag dito, maluwag siya. Pero dito sa Aguinaldo Highway, dito talaga yung main road ng Cavite papuntang Manila. Pinaka main road talaga to.
Kaya halos lahat ng establishment dito tabi-tabi. Hindi ka makakakita, bihira ka makakita dito ng ano ng kumbaga yung mga bakanteng lote, yung mga alam mo yan, yung may mga grassland, yung mga ganun. Aguinaldo Highway mula Dasmariñas hanggang hanggang Imus, Bacoor, yan. Medyo wala kang makikitang kumbaga yung traffic talaga medyo congested, pero sa iba okay naman. Kaya kung nagpaplano kayong bumili ng bahay dito is okay naman siya. Makakabili ka dito ng mga mas mura, tawag dito, compared sa condominium sa Manila. Tapos yung mabibili mo siya hulugan pa na medyo mababa yung yung monthly. Pero guys, kung medyo kayo, kung gusto niyo makamura talaga, pumunta kayo guys sa Pag-ibig. Sa Pag-ibig, kung miyembro ka ng Pag-ibig at matagal ka na naghuhulog, updated yung hulog mo habang nagtatrabaho ka, pwede kang kumuha sa Pag-ibig yung mga foreclose nila. So pwede naman, kung mga brand new, pwede rin naman. Depende sa'yo, depende sa locations kung ano gusto nyo. Pero guys, ang pinakamalapit na bayan ng Cavite sa Metro Manila is Bacoor. Bacoor, Tansa, yan ang medyo ang malapit sa Metro Manila. Kung makakabili kayo or makakakuha kayo ng bahay sa location na yan, medyo jackpot na kayo sa location kung kayo nagtatrabaho dyan sa Metro Manila. Kaya lang guys, may ibang bayan dito na na medyo mababa. So kung may mga bayan na konting ulan lang is ka na kagad, bumabaha na kagad. So check nyo na lang guys kung anong mga bayan sa Cavite ang hindi bahain. So yan ang isa sa mga kino-consider kapag bibili ka ng bahay. So kung bahain ba siya o hindi. So yun, kanina pa to nagkakat sa akin tong truck na to. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang sa susunod na video. Salamat.